Dumating yung aking kapatid mula doon sa amin. Pagdating niya, hindi niya alam na si mami wala na. Ngayon, meron siyang dala na Madre de Agua. Yan. Ilang pirasong dala mo? 30 yata. Mga 30 daw ito, mga kapalmers. Galing doon sa amin, sa Baraugo Leyte. Ngayon, itatanim namin. Ito yung aking material na binili. Kasama pa namin si mami noon nang bumili nito. Masaya pa. Pero hindi naman natin akalain at hindi talaga natin hawak ang buhay. Ito mga kaparmers, ang haba nito 20 feet ang haba, 1,400 plus ang bawat presyo, 10 piraso. Maganda-ganda yung ating naiisip na bahay sa farm. Hindi lang basta-basta bahay, mayroon ding magandang view. Yan po yung aking nasa puso at ang aking plano. Ika nga, ito yung aking dream farm na gusto kong mangyari. At sana magawa ko. Mayroong ipapakita sa inyo na isang halaman na pwede natin ipakain sa ating mga alagang manok. Tumutubo lang ito sa mga gilid-gilid. Ito yun mga kaparmers. Alam nyo ba, ang kulitis ay pwedeng ipakain sa alagang manok, alagang baboy. Okay? Baka hindi nyo alam mga kaparmers. Ito ho ay kulitis. Pwedeng gulayin at pwede rin ito sa ating mga alaga. Para sa inyong kaalaman, tumutubo lang ito sa mga gilid-gilid. Kita nyo. Yan po yung kulitis. Dinadaan-daanan lang ng mga tao. Hindi nila alam na pwede na nating ibigay sa ating mga alaga. Ito, tumutubo kahit saan. Ang katawan nito, medyo malambot. Ayan na mayroon siyang tubig. Pag matanda na, medyo matigas. Pero pag bata pa, malambot. Ang dami to kung saan tumutubo. Ganyan yung bulaklak. Paano? Punta muna kami sa farm at itatanim itong ating Madre de Agua. Bisitahin natin yung ating mga alagang baboy mga kaparmers. Ito yung mga kaparmers. Malaki na mga kaparmers. Ito yung baboy na ito, kami yung nakabili mga kaparmers. 3 piraso. Dahil kapatid naman ni Papa, binigay ng 35,000 mga kaparmers. 3 piraso na yon. Yung isa kinatay kagabi. Pag mayroong pumupunta ng mga malalayo, ayun, pinapaulam, pagkain. Sa paglibing naman mga kaparmers, ito yung isa. Tapos doon naman sa ikasiyam natapos, yun yung isang kakatayin. So nabili ito namin para sa pagkakain sa mga maglalamay kay mami. Hindi naman na inaasahan mga pangyayari. Sobrang nakakalungkot pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. So yun mga kaparmers, binisita lang natin. Kanina umaga pinakain na natin ito. Dahil tayo na rin ang papakain dahil nga hanggang ang buhay nito is hanggang 29 na lang. Hindi ko alam si Uncle kung maglalagay pa dito. Baka pagkatapos nito, pagkatapos katayin, maglagay siya ulit. Hindi natin alam kung tatlo-tatlo yung ilalagay niya. Pupunta tayo sa farm para magtanim ng Madre de Agua. Ito yung mga delikado mga kaparmers, yung baka at kalabaw dito sa gilid ng kalsada. Dahil sa una, mayroong pangyayari na muntikan na paputol ang liig ng tao dahil nga natumba yung motor at saka pumulupot sa liig tapos sabay tumakbo yung baka. Kalabaw pala yun mga kaparmers. Pero hanggang ngayon, yung tao buhay pa rin. Dito sa ating dinadaanan, si Uncle
kung tawagin dito sa amin ay bata, yung waray-waray sa angkol. Meron siyang ginagawang pira. Ayan na. Merong tambutso, labasan ng usok. Ayan, yan yung tambutso. Tapos dito punong-puno ng lupa. Diyan naman is mayroong tambutso din. Sa pagsisiksik niyan, kung hindi ka marunong, magiging alikabok yan o magiging ash. Yan. Kailangan sa pagkamada pa lang, alam mo yan mga kaparmers. Pero kung alam mo lahat ang process niyan, 3 days to 1 week, magiging pira yan. Yan tinatawag na uling. 200 ang sako dito mga kaparmers. Sa inyo mga kaparmers, magkano ang presyohan ng uling? At saka mayroon siyang alaga na kusi ang tawag dito. Para siyang parot na maliliit. Yan o, saging ang pagkain. Tara, sigaw. Magtatanim kami ngayon ng Madre de Agua. Wag po. Kung nakikita nyo, yung ating buhangin, wala na. Wala na dito. Nandun na sa loob ng ating farm. Nagpakyaw ako ng 1,300. Ang 300 is para sa karmata na pinanghakutan. Ang 1,000 naman para sa nagdala doon. Yun yung kabuuan na total na bayad na kanyang hiningi. Ito na mga kaparmers, yung ating buhangin. Sa araw na ito, ngayon sana yung simula sa paggawa ng bahay. Since nagkaroon ng bursot kung tawagin, malaking pamamaga sa kanyang binti, yung ating gumagawa si Kuya Niknik, bukas na lang daw dito gagawa. Ayan yung gagawin. Simulan mo na magtanim. Mula doon paikot para maganda. Hindi kawayan. Oo. Madre de Agua na naman kaparmers. Dagdag na naman para mas dumami yung ating Madre de Agua. Hindi natin mamamalayan, punong-puno na tayo ng mga organic na pagkain na pwede nating ma-harvest sa susunod na mga buwan. 30 piraso mga kaparmers. Mga 3 dangkal ang bawat haba. Mas maliit ito kaysa doon sa mga nauna natin tinanim. Simulan mo doon, mga 2 metro ang bawat pagitan para pag lumaki sakto-sakto lang ang layo. Basta mga punong saging mga kaparmers, mas maganda itanim sa malapit sa puno ng saging kasi yung lupa dyan is matubig. Yung saging kasi mga kaparmers is nagre-release yan ng tubig, kaya malaki ang posibilidad na mabuhay yung ating Madre de Agua. Tama na yan. Dito naman hanggang dun. Ito na yung ating buhangin, nandito na sa loob. Ito na yung ating gagawa ng bahay. Dahil nga sa nangyari kay Mami, ayun yung mga kwento sa mga nauna nating upload, kaya hindi tayo makagalaw ng maayos. Kasi nga mahirap naman mag-balance. Siyempre maraming gawain sa bahay, marami yung kailangan tulungan hanggang may libing si Mami. Sa ngayon, medyo moderate lang muna yung pagtatrabaho natin dito sa farm. Hindi tayo araw-araw nandito. Ngayong araw na ito, gagawa sana si Kuya Nek. Yung pinakita ko sa inyo nung nakaraang video natin, sinabi ko sa inyo na siya ang gagawa. Meron siyang borsot dito sa binti. Sabi niya bukas na lang. So bukas yung paggawa dito. Ang gagawin ko, kasi hindi daw ako pwedeng tumulong, magso-supervise na lang ako. Pupunta ko dito ng umaga, hapon, para maipakita sa inyo, at sila yung gagawa. So ayun ang kwento mga kaparmers. Hanggang dito na lang muna mga kaparmers. Maraming salamat sa mga bumati ng condolences
taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. At meron talaga ang buhay. Sabi ko nga sa inyo, hanggat buhay pa yung ating mga minamahal sa buhay, pahalagahan natin dahil pag nawala na sila, hindi sapat yung ating iyak. So, ano tayo? At least nandito na yung ating buhangin, naipasok na, nabayaran ko na rin, 1,300, pupunta dito sa loob. Sabi ko nga sa inyo, basta't mayroon tayong ginagawa, kahit dahan-dahan lang, at least may improvement tayo sa ating farm. So yun lang, magandang araw at magandang buhay. Kahit hindi mere ang aking Christmas, binabati ko kayo ng maligayang Pasko. Magandang araw, and God bless sa inyo. Mabuhay po kayo, and God bless po, lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.